Amen. Magandang gabi. Tayo po'y magpapasimula magpuri sa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hero Israel, hallelujah. Awitin natin ito. Hero Israel, the Lord our God is one God, hallelujah. Hero Israel, the Lord our God is one God, hallelujah. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and give him glory, give him glory through his grace divine. Hero Israel, the Lord thy God is one God, hallelujah. Hallelujah. Love the Lord thy God with all thine heart, with all thy mind, and give him glory to his grace divine. Hero Israel, the Lord thy God is one God, hallelujah. Hero Israel, the Lord thy God is one God, hallelujah. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and give him glory, his grace divine. Sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. God is great and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Ay, tumayo lahat. He's the Lion of the tribe of Judah. Jesus, the rushing was in and freed us. Now he is the rock of victory. He's the strength in the time of weariness. He's the tower in the time of war. Oh, he's the hope of Israel. He's the Lion in the tribe of Judah. Jesus took a ship for sin and freed us. Now he is the rock of victory. He's the strength in the time of weariness. He's the tower in the time of dawn. Oh, he's the hope of Israel. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Awitin natin, worthy is the Lamb. Taas natin ang ating kamay. Simbolo sa pagtanggap sa kanyang banal na presensya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love
seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the baby's name. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Salamat dakilang Diyos sa biyayang pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, kami tinago mo, Diyos, ang layang pag-iingat na nabubuhat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi, tayo po'y dudulog sa panalangin. Taas natin ang ating mga tagapanguna, buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, at ang kanyang pag-travel, mga kapatid. Ingatan siya ng ating Panginoon. Siya ang ating tagapagsalita sa ating Bible Conference. Ganon din si Pastor Jesse and Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan Lisipeda. Sa ating pong mga missionaries sa panalangin natin sa bansang Asia, mga kapatid, at patuloy natin idulog sa panalangin ang Taipei, Taiwan, ganon din ang Xiaomi, Taiwan. Ang kanilang leader ay nandito ngayon sa Pilipinas at kagagaling lang, mga kapatid, dito sa atin sa Las Piñas at kaninang umaga at ngayong gabi ay nasa Imus Church po siya. Panalangin natin ang pagkilos ng ating Panginoon at ang mga naitalaga sa lugar na kanyang iniwan sa pangunguna ni Brother Gerald at Sister Anna, at maging ang mga disciple na kasama niya ay patuloy na ingatan ng ating Panginoon.
ang mga regional leaders sa kanilang conferences, crusades, Pioneer Rally, Harvesters Homecoming, patuloy nating itaas sa ating Panginoon. Ganon din ang ating iglesia sa Las Piñas, sa ating pong mga activities sa loob at labas, at maging sa obligasyon na nakaatang sa atin. Hingin natin sa Panginoon ang favor ng ating Panginoon. Ang inyong lingkod, ganon din ang aking pamilya, patuloy niyong panalangin, maging si Pastor Jets, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Caba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nap, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. Sa mga kapatirang mga may business, ang Heartest Family, Sister Marlita Esteban, Sister Imelda Amores, Father Alex, and Sister Christy Granadil. At ganoon din personal prayer request para kay Brother Gian, Sister Seni Arsadon, Sir Alvin Oronya, at sa mga may karamdaman, mga kapatid, for recovery, Gitilio Celi Sr., Brother Leo Hilot, Merly Canonisado, at ganoon din kay Sister Linda Caba, ang kagalingan para sa kanyang breast cancer, at maging kay Brother RJ Navarez, meron siyang gallstone. Sa mga kapatiran abroad, kay Sister Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Jing Macaraig, Maribel Garcia, at ganoon din kay Roxanne Esteban. Purihin ang Panginoon. Panalangin natin ang ating pong gawain ngayong gabi, at ang konferensya magsisimula bukas at magtatapos ng Biyernes ng gabi. At ganoon din mga kapatid, ang mga kapatiran natin nanonood through online, pag-pray po natin na sila ay pagministeryuhan din ng ating Panginoon at makatagpo ang kanilang pangangailangan higit sa lahat sa spiritual. At ganoon din ang ating bansa, patuloy nating itaas sa ating Panginoon. At bawat isa sa atin may pangangailangan, di ba nabanggit ang inyong pangangalan? Pwede ba makita ang inyong kamay? Meron tayong mga plano at desisyon, mga kapatid, na ipagkakaloob natin at ipagkakatiwala natin sa Panginoon. Habang lumalapit si Brother Bong, pangunahan tayo sa panalangin, isang papalapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, hallelujah, Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na banal at makapangyarihan, Lord. Maraming salamat sa mga sandaling ito, Panginoon. Kami patuloy, Lord God, na humihingi ng pabor at biyaya na nagagaling sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, balutin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, maging apat na sulok, Lord God. Ng gawain ito, Panginoon, ipinagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, sa pasimula pa lamang hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Lord God, Ikaw siyang manguna, Panginoon, Ikaw ang siyang mangusap. Magpahayag ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayong gabi, Panginoon. Salamat, O Diyos. Gawin ni Panginoon, itatasimpo namin sa iyo, Panginoon, ang gawain bukas, Lord God. Ang pasimula ng konferensya, Panginoon, hanggang sa Friday, Tangilang Diyos. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa mga leadership, Panginoon. Patuloy mo samahan, ingatan, Panginoon, sa kanilang biyahe. Gawin ni Panginoon, ang mga missionary, Panginoon, Lord God. Higit sa lahat sa Taiwan, Panginoon, patuloy pagpapalain, pagbungahin pa, Panginoon, ang kanilang ministeryo. Salamat, O Diyos. Gawin ni Panginoon ang humingi ng pabor, kagalingan, kalakasan, Panginoon. Ngayong gabi, hiningin namin ang pagpapalat, biyaya magagaling sa iyo. Salamat, O Diyos. Muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan at ang kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang tayo magsabi ng Amen. Amen. Ating pagpalain ang ating mga kapatid sa ating Panginoon. Revival in my soul, habang tayo po ay nagtatanggapan sa isa't isa. Revival in my soul, in my soul. Revival in my soul. I've got the hunger and desire for the Holy Ghost and fire. God in my soul,
evening service 6:30 p.m. Wednesday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. At bukas na mga kapatid ang simula ng ating International Bible Conference. Sa mga dadalo, maging maaga lang kayo para hindi sayang yung pagpunta natin. At doon naman mga kapatid sa hindi makakadalo, pwede kayong manood ng live through doon sa page natin mga kapatid sa Las Piñas Group, no? At yung ating pong YouTube, pwede rin ninyong pasyalan para makapanood, at yung hindi pa nakakapag-subscribe ay welcome po ang bawat isa. So, iayos lang natin ito para maging maganda yung ating pong mga kapatid gawain. Kasi may mga nagre-request dahil yung Facebook ay mahina ang dating sa kanila sa ibang bansa. Kaya kung maaari daw ay magkaroon tayo ng YouTube. So, purihin ang ating Panginoon. So, sa ngayon, yung ating live sa Facebook, yun yung ating pong pinapasa na lang muna dun sa may YouTube. Hindi pa tayo maka-live. Hindi ko alam kung ano pa yung kailangan gawin. No? Pero aayusin natin ito para makasabay tayo sa ginagawa ng ating Panginoon. Kasi ang ating pong pinagmiministeryuhan ay hindi lang dito sa Las Piñas, kundi maging sa ibang bansa. May mga naaabot po nito at mayroon ding nagtatanong kung may mga simbahan ba tayo sa lugar na ito. Ay ang ginagawa ko ay pinapadala ko yung church address kung saan sila naroroon. Kaya patuloy natin tangkilikin ito, mga kapatid. At higit sa lahat, ang panalangin, napakahalaga po ito. At May 9, ang Tungkayan at Malinaw Wedding. No? So, pagkatapos nito ay meron tayong meeting. Napakahalaga ito na kailangan natin na mga kapatid. No? Mamaya ko na lamang babanggitin. So, kasi kulang yung panahon natin kaganina, maraming humihingi ng aking pong panahon, kaya hindi lahat ay mapagbibigyan. So, ang preparation natin buhat ngayon ay 5 araw na lang. No? Yung gampanin na dapat tatrabahuin ko, nagawa ko na, pero yung ibibigay ko na responsibilidad sa bawat isa kung ano yung ating gagawin para alam ninyo mga kapatid, kung ano yung nararapat natin gawin at ano yung pagkilos na kailangan natin. No? Ang maganda rito ay nahubog ako sa discipleship. Kaya sa ganitong karanasan, nagagamit ko siya. At gusto ko na matutunan nyo rin ito dahil pag dumating na kayo ay maging pastor na at hawak ng ganitong malaking gawain ay alam niyo yung inyong gagawin. No? So, mamaya po yan. I-delegate natin ang ating responsibility sa bawat isa. At May 29 and 31, ito yung BBS natin dito, Vacation Bible School. No? Suportahan natin yung mga kabataan. 3 araw ito sa pangunguna ni Teacher Tricia, Teacher Sharon. At dun sa mga magbabakasyon, mga kapatid, mag-enjoy lang, pero magpaalam muna kayo sa akin. No? Kasi baka mamaya, magbabakasyon kayo, may revival pala ako, so walang may iwan dito. Kaya arrange natin, tsaka alam ko kung nasaan kayo, kasi tinatanong kayo ng mga mananampalataya. No? Ipaalam nyo lang, mga kapatid, wala naman akong magagawa rin kung yun yung plano nyo. No? Ipaalam nyo lang para pag tinanong kayo, alam ko yung isasagot. Okay? So, napakahalaga po yan. At sa pagkapatuloy ng ating gawain, mga kapatid, tayo ay lilikom naman ang ating handog at kaloob bilang pagpaparangal sa ating Panginoon at pangunahan tayo ni Brother Vincent sa paglikom ng ating handog at kaloob. Tayo po saglit na yun po, mga kapatid.
Lord God, ang mga activities na nangyayari sa church, Lord God. Patuloy mong pinakatagpo ang pangangailangan, Lord God. Kaya ngayong gabi, Lord God, patuloy mong pagpalain bawat isang tutugon, Lord God. Balik mo yung siksik, liglig, apaw, Panginoon. Salamat sa lahat ng kabutihan. Salamat papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. Dalangin ko na pagpalain ng Diyos ang ating mga handog at kaloob sa gabing ito. Nais kong iramin ang inyong pakikinig, aklat ng Bilang, Kapitulo 6, at babasahin natin ang talatang 24 hanggang 26. At ganito ang sinasabi: pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang The Blessed Plan. Ang pinagpalang plano. Bago ang pangangaral, tayo muna yumuko at hihingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Panginoon, binababa namin ang aming sarili upang ikaw ang siyang mataas. At ang aming dalangin, buksan mo po ang aming espiritual na kamalayan. Gamitin mo ang iyong banal na salita. Magbigay karunungan at kaalaman sa bawat isa po sa amin. Higit sa lahat, ang aming mga plano ay aming pong ipinagkakatiwala sa iyo. At ang aming dalangin, O Diyos, kami pagpalain mo. Ito po ang aming dulog sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpalang plano ng Diyos. Ibig sabihin, nakatuon tayo sa katotohanan. Ang tunay na plano ay nagiging matagumpay kapag ito'y nasa ilalim ng pagpapala ng ating Panginoon. Maraming mananampalataya ang masipag maglingkod, ngunit kulang sa buhay na pinagpala. Hindi dahil ayaw ng Diyos na pagpalain tayo, kundi dahil hindi nila nauunawaan ang kapangyarihan, daloy at layunin ng pagpapala. Inuulit ko, ito yung ating pong pag-uusapan. Dahil hindi nila nauunawaan ang kapangyarihan, daloy at layunin ng pagpapala. Yung purpose, mga kapatid, ng blessing. Ang sabi rito, hindi nila nauunawaan. Kaya meron dalawang katotohanan na nakita ko rito na katanungan ng mga mananampalataya. Unang tanong, bakit humingi ka sa Diyos na pagpalain ka? Naisip mo ba yan? Ikalawang tanong, bakit nais ng Diyos na pagpalain ka?
Kaya, ito mga kapatid, ang isa sa dapat nating maintindihan, no? Naghahanap ang Diyos ng matibay o tunay na dahilan para pagpalain ka. Para yung panalangin mo ay tugunin ng ating Panginoon. Hinahanapan ka niya ng dahilan. Oh. Parang anak na humihingi sa magulang. Bago ka bigyan, tinatanong, saan mo dadalhin yung pera? Ano ang gagawin mo? No? So, ang Diyos, ganun din. Hinahanapan ka niya ng matibay na dahilan para pagpalain ka. Ngayong gabi, ito ang isa sa dapat nating maunawaan na dahilan kung bakit ikaw ay pagpapalain o yung iba ay pinagpala na ng ating Panginoon. Ang pagpapala, hindi lamang ito tinatanggap, kundi ang sabi rito, ito ay ipinapasa. Yan pala dapat ang maintindihan mo. Pag humingi ka sa Diyos, at pag nagtanong ang Diyos sa iyo, bakit kita pagpapalain? Dapat pala ang sagot natin, mga kapatid, itong pagpapalang ito ay handa ko ring ipasa sa iba. Itong pagpapalang ito ay handa ko ring ipagkaloob sa iba. No? Ito pala yung matibay na dahilan. Kaya naniniwala ako mga kapatid, lahat tayo rito ay may mga plano. Sa aming pastors meeting, month of January pa lang, yung aming schedule ay buong taon na. No? Inilalatag na ng ating pong national leader. Kaya saka lang kami mag-i-schedule pag yung schedule ng Mother Church ay ibinigay na. Kasi ang prioridad, mga kapatid namin, bilang mga under pastor, no, ay yung schedule, yung plano ng Mother Church. No? Yun yung aming prioridad. Kaya hindi kami pwedeng mag-schedule, hindi kami pwedeng magplano nasasabay sa activities, mga kapatid, ng Mother Church. Kundi kinakailangan, uunahin muna namin yon at saka kami magpaplano. Maaring kayo ay may plano din. At ang bawat isa, sabi ko nga kaganina, tayo mga kapatid, dapat ay may plano rin. So, ito yung ating pag-uusapan. Ang pagpaplano, una, ay utos ng Diyos, hindi ito option. Numbers chapter 6 verse 23. Ang sabi rito, sabihin mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki na ito ang kanilang sasabihin kapag magbabasbas sila sa mga Israelita. No? Sa ibang salin, ganito, salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sasabihin sa ganitong paraan, babasbasan niyo ang mga anak ni Israel, inyong sabihin sa kanila. Sabi rito, ganito nyo pagpapalain ang mga anak ni Israel. Binanggit niya, ganito nyo pagpapalain. Ang pagpapala, ito po ay otoridad na ipinagkatiwala ng Diyos at hindi basta-basta ibinibigay niya kung kanit-kaninong tao. Kundi ang sabi rito, ayon sa ninanais ng Diyos kung sino yung kanyang pagpapalain. Maaring sabihin mo, Lord, tumatanggap naman ako, material, financial, pero may kulang pa rin.
paano ang spiritual mo. So, ang punto ko rito, ang Diyos pag nagpala, kumpleto. Ibibigay niya ang lahat. Kaya ito yung pinakamaganda na dapat nating maintindihan. At ang sabi nga rito sa ating tekstong binasa, ang mga tagapanguna ay tagapagdala ng pagpapala. Hindi lamang sila tinawag para magturo, hindi lamang sila tinawag para mangaral, kundi sila rin dapat ay tagapagdala ng pagpapala. Kapag hindi nagpapala ang tagapanguna, napuputol ang daloy. Kaya ngayong gabi, importante ang laying of hands. Yung pagkatapos ng pangangaral, ini-encourage kayong lumapit dito mga kapatid sa altar at pagkatapos ay papatungan kayo ng kamay ng pastor o ng evangelist o ng revivalist. Kaya pag lumapit kayo rito o may panawagan sa altar, lapit, huwag yung nandun sa likod lahat. Lumapit kayo rito. Kasi dito natin iginagawad mga kapatid ang pagpapala. Kaya para maintindihan ninyo, at ito rin ang gusto kong ipaunawa, hindi lang kami bilang mga pastor, no? O tagapanguna sa iglesia ang inatasan nito na magpatong ng kamay para pagpalain kayo. Kayo rin mga magulang. Patungan nyo ng kamay ang inyong mga anak. Kung ano yung gusto nyong mangyari sa kanila sa darating na panahon, ipanalangin mo. Alam niyo, si Lucas, lagi kong nililehan siya. At pag ako ay mananalangin dito sa umaga, lagi namin siyang pinapatabi sa aming prayer. Minsan nga, nakita niya yung kanyang lola sa panalangin, si Sister Susan ay umiiyak na at binabanggit yung mga pangalan ninyo. Sabi ni Lucas, Lola, huwag mo nang banggitin yung pangalan ng mga yan para hindi ka na umiyak. Kasi ayaw niyang nakikita yung kanyang lola ay umiiyak. Kita niyo sa panalangin, iniiyak kayo. Ni Sister Susan, tuwing umaga. Ikaw ba? Huwag mo na lang kaming iiyak sa panalangin, ipanalangin mo na lang kami. Pinapanalangin niyo ba ako, pati yung aking pamilya? Kaya, alam niyo, ang panalangin ko sa aking apo, pag nililehans ko, Lord, gamitin mo siya. Bigyan mo ng talent sa pagtugtog, sa pangangaral, anointing, at ihanda mo siya sa darating na panahon. Gamitin mo rin siya na maging pastor. Ilehans mo kapag may anak ka. Mga kapatid, napakahalaga ito na dapat nating maintindihan. Ito, nabanggit ko ito kasi may karapatan ka maglehans, magpatong ng kamay. No? Ipanalangin mo kung ano yung gusto mo na mangyari ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi yan ay plano. Bata pa lang, nakikita mo na meron ka ng plano sa Kanya. Ay mahalaga yung pagpapatong ng kamay. No? Kung ayaw mo na siya ay maging pastor, ilehans mo na maging kontrakto. Amen? Maging kongresista. Panalangin mo. Huwag kayong matawa. Kasi sabi ko rito,
Mga righteous yan. Magiging matuwid yan pag nilehans mo. No? Kaya yung mga leader natin ngayon, matatalino, pero mga kapatid, mahina ang spiritual. Kaya kailangan malakas yung spiritual. Mga kapatid, ito ang naintindihan ko sa paglilingkod sa Diyos bilang tagapanguna. Ang hindi nagpapala, hindi rin dumadaloy sa Kanya ang pagpapala. Kaya pag ganun ka, paano kang tatanggap? Sige nga. Paano kang tatanggap kung tikong ka? Di ba pag magbibigay at tatanggap ka, di ba dapat bukas ang kamay mo? Naintindihan ba ninyo kung bakit ano at ang ibig sabihin ng pagiging bukas? Ang ibig sabihin niya, daraan lang sa iyo ang pagpapala, padaluyin mo. Hindi yung pagdumaan ng pagpapala at sinarhan mo. Baka huling pagpapala na yan ang dumating sa buhay mo. Eh sabi roon, pahintulutan mo na ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Diba? Napakaganda yun. Tignan nyo yung gripo. Pag naka-off, walang tubig mga kapatid na lumalabas. Pero kapag naka-on, may tubig na lumalabas at marami ang nakikinabang. Halaman, hayop at tao ay nabubuhay. Ganyan ang pagbibigay. Yung pagbibigay ninyo, malayo ang nararating. Nakakatulong tayo sa mission works, sending church, sa pangangailangan ng simbahan. Mga kapatid, ito yung ibig kong sabihin na dapat ganito tayo. Ganon tayo. Napakahalaga yan. Pangalawang pag-usapan natin, mga pakinabang ng pagpaplano. Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Kaya binanggit rito, pinagpala tayo ng lahat ng espiritual na pagpapala. Ano mga kapatid, ang unang pakinabang ng pagpaplano? Una, nagbubukas ng langit. Pag nagpaplano ka pala, ang pintuan ng sangkalangitan ay bumubukas. At nakamasid ang nasa itaas kung ano ang ginagawa natin. May meaning ba? May purpose ba? May layunin ba, mga kapatid, ang buhay mo rito? Kaya kinakailangan meron kang plano. Paplanuhin mo na. Ito yung sinabi rito. At ang sabi rito, nagbubukas ng pinto ng provision. Pag nagplano ka, may provision ng Diyos. Kaya huwag kang matakot na sasabihin mo, itong plano kong ito, malaki ang magagastos, malaki ang budget na kailangan. Mga kapatid, magplano ka lang. Ang Diyos ang magpuprovide ng iyong pangangailangan. May gagamitin ang Diyos na tao. Kaya kung hindi ka magpaplano, hindi makakakilos ang Diyos. Kaya nga ang sabi rito, binubuksan niya ang pintuan ng provision. No? Nakabukas na yun. Itong pintuan. Hindi kagad ibibigay ng Diyos yun. Binuksan niya pa lang. Bibigay niya ang provision kapag may plano ka. Kaya nagtataka ka, bakit hindi pa
pa ako tinutugon ng Diyos? Bakit hindi pa ako pinagpapala ng Panginoon? Bakit hindi pa dumarating ang milyon-milyon? Alam mo, kung magsasalita ng Diyos, sasabihin ng Diyos, wala ka namang plano sa pera kung anong gagawin mo. At ito ang naintindihan ko sa buhay mag-asawa. Ang pinakamagaling magplano pagdating sa pera, mga babae. Dapat lang, ipagkatiwala mo ang pera mo sa iyong asawang babae. O bakit isa lang nagsalita? Sabi ng ilan, teka muna, pastor. Ako ang naghihirap. Oo, ikaw ang gagawa ng pera at si Mrs. ang hahawak ng pera. At ang totoo niyan, mas marunong si Mrs. magpatakbo pagdating sa pera. Gusto niyo marinig? May mga pangyayari, mga kapatid, wala na akong pera. Sabi ni Mrs., bakit nalilito ka? Bakit tahimik ka? Ganyan tayo mga lalaki, pag walang pera, tahimik, amen? O, katulad yan, amen kayo. Tahimik ka ngayon. Kasi wala ka talagang pera ngayon. Pag may pera tayo, maingay tayo, di ba, mga lalaki? O, may mapera yan. Mukhang paldo si Pastor Richard ngayon, ha? Sabi ko sa kanya, kasi meron akong project eh. Wala pa akong budget. Sabi niya, saglit lang. Kukut-kutin niya yung mga nasa suksok, mga nasa sulok-sulok. Ay, yun ang sabi ko eh, magaling si Mrs. magtago ng pera. No? Sinusuksok sa sulok-sulok. Yung talagang hindi mo makikita. At siya lang ang nakakaalam. Kaya sasabihin niya sa akin, no, ito yung pangangailangan mo. Kaya sabi ko sa kanya, talagang bigay ka ng Diyos para sa akin. Mga mister, pag ganyan misis mo, i-appreciate mo, sabihin mo, talagang bigay ka ng Diyos para sa akin. No? Kaya magkatiwala o ipagkatiwala mo ang pera sa ating mga may bahay. Kaya ang provision, ginagawa yan ng ating Panginoon. At ang sabi rito, nag-aalis rin siya ng spiritual growth. Tagtuyot. Mga kapatid, pag binuksan niya ang langit, ang sabi rito, ibubuhos niya ang ulan ng pagpapala, spiritually. Kaya yung tagtuyot na naiibsan niya, no? Ito yung magandang nagaganap at nangyayari sa ating buhay. No? Tayo ay sinasariwa ng Panginoon. Tayo ay pinagpala ng Diyos. Pag sinabing pinagpala, hindi lang tungkol ito sa pera, hindi lang tungkol sa material. Spiritual, physical. Wala kang sakit, spiritual mga kapatid, matatag ka, dinaraanan ka ng pagsubok, nasasabi mo, tuloy pa rin ang buhay. At ang sabi rito, nag-a-activate rin ng mga pinangako ng Panginoon. Inaalala niya, pinapaalala niya sa atin na tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Pangalawang dahilan na pakinabang ng pagpaplano, nagpuputol ng sumpa at ng espiritu ng kakulangan. Proverbs 10 verse 22. Ang sabi rito, ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman. Yan. At hindi niya idinaragdag ang kapanglawan. Kaya malalaman mo na ang pagpapalang yan galing sa Diyos, masaya ka. No? Masaya ka.
Naalala ko yung kwento ni Pastor Richard kahapon, abang siya ay nagdadrive, mga kapatid, kasama ako, nagkakwentuhan kami. Meron siyang kasama sa Taiwan, nakatanggap nakatanggap sa raffle na siya yung nanalo. At ang natanggap ay milyon. Magkano nga, Pastor Richard? 1 MNT. Taiwan dollar yun. 1 million NT dollars. So kung ang palitan, mga kapatid, ay 195, so ang natanggap niya ay 1,950,000. Na balita yon sa kanilang lugar na sila yung nanalo. Kaya pagkalipas ng ilang buwan, nakita niya yung lalaking ito na nanalo. Ang sabi niya, di ba ikaw yung nanalo ng ganitong kalaking halaga, 1 milyon? Sabi niya, oo. Kumusta yung napanalunan niyo? Ang sabi ng lalaki, hindi siya masaya, malungkot. Sabi niya, tanong mo na lang yan sa asawa ko. Malungkot yung mister. Ang ibig sabihin yung napanalunan, mga kapatid, na 1 million NT, lusaw. Dapat magre-resign din sila sa kanilang trabaho, uwi na ng Pilipinas, pero hindi. Nagtatrabaho pa rin. No? Kaya, ito ang nakakalungkot, tumawa ka ng pera na malaki, hindi ka masaya. May posisyon ka, hindi ka masaya. Nakamit mo yung gusto mo, hindi ka masaya. Kaya ang sabi rito, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapasaya. Kaya ang sumpa, ito'y napuputol sa pamamagitan ng spoken blessing. Ang trauma, kahirapan at pagkaubos ay napapalitan ng buhay. Hindi lahat ng problema ay solusyon. May iba na kailangan palayasin sa pamamagitan ng pagpapala. Kaya yung aking laging panalangin, mga kapatid, sa ating iglesia, Lord, yung spirit of poverty, pinapalayas ko sa pangalan ni Jesus. Yung espiritu ng kahirapan, pinapalayas ko sa iglesia ito. Amen? At ikatlo, Genesis 27, 27 and 29. Nagpapalakas ng pagkakakilanlan. Ito yung pagpapala ni Isaac kay Jacob. Sabi roon, siya'y lumapit at tumalik sa kanya at naamoy ng ama, amoy ng kanyang suot. Siya'y binasbasan na sinabi, narito ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at saga ng trigo at alak. Ang mga bayan ay mga lilingkod nawa sa iyo at ang mga bansa ay magsisiyukod sa iyo. Magiging Panginoon ka nawa ng iyong kapatid at magsisiyukod sa iyo mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo at magiging mapalad ang mga magpapala sa iyo. Ano ang pagpapala ni Isaac kay Jacob sa tekstong ito? Ang pagpapala ay nagsasabi, ito ang tawag mo. Ito ang pagkakakilanlan mo. Kaya ang Kristiyano, mga kapatid, na merong Diyos, pinagpala. Diyan ka makikilala.
Kaya nagtataka yung mga kapitbahay mo. Ano bang meron sa simbahan? At nakikita ko meron kayong paglago, meron kayong pag-unlad. Naalala ko, yung lumang simbahan natin sa Imus, meron silang kapitbahay doon, pinagmamasdan nila dahil una, pioneering kaunti, pero dumarami ang pumapasok. At ang nakagugulat nito, yung mga sumisimba, puro di kotse. Kaya pag pumarada, nagagalit na yung mga tapat. No? Ilan yung mga may sasakyan yung nakaparada. Nagagalit. Alam mo, ang sabi ng komento ng isang kapitbahay nila, ano bang meron dyan? Bakit? Ang mga dumadalo ngayon, dumarami na, tapos may mga kotse. Ito yung palatandaan mo na pinagpahala ka. Amen? Antayin mo yan. Kung wala ka pang kotse, antayin mo yan. Sabi ko, mag-antay ka. Baka nakatungan ka. Huwag kang manatili sa bitikleta. No. Manatili dyan. Huwag kang manatili sa motor. Dapat 4-wheel. Ito yung ating kailangan. Mga kapatid, ito ang tawag sa iyo. Pinagpala ka. Ikaw na babae, pinagpala ka sa babaeng lahat. Ikaw na Maria. Maraming leaders ang pagod dahil hindi sila nagpala. Ginagawa nila ang tungkulin na walang affirmation. No? Kaya kailangan sa church, ipangaral natin ang pagpapala. Pang-apat, nagagawa ng plano, nagpapalawak ng impluensya at pamana. Genesis 12 verse 2 and 3. Ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain kung yung pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. 3. Pagpapalain ko magpapala sa iyo at susumpain ko mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ang tunay na pagpapala, mga kapatid, hindi iniipon. Ang pinagpalang tagapanguna ay nagiging pagpapala rin sa mga susunod na henerasyon. Ay sabi ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain kita. At sa bandang muli, anong sabi rito? Ikaw naman ang magpapala sa kanila. Sino itong sinabihan ng Panginoon? Ang magiging lipi o anak ni Abraham. Pastor, hindi naman tayo Israelita. Pangako lang yun sa mga Israelita. Totoo yun. Pero spiritual, mga kapatid, tayo ay anak ni Abraham. Spiritual. Pagpapalain ka. At ang maganda rito, mga kapatid, sabi ron, magiging pagpapala ka rin sa iba. Ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos, pagpalain mo naman sila. Amen. Okay. Pangatlo, nais ko magtapos dito. Mga uri ng pagpapala. Number 1, spoken blessing. Binibigkas, ipinapahayag. Pag nanalangin ka, huwag lang basta't pagpapala, dapat specific. Lord, pagpalain mo ako. Anong klase, anong uri ng pagpapala? Physical, mental, spiritual, financial? Sabihin mo.
kapag humingi ka ng makakapartner mo sa buhay, specific rin. Huwag yung, Lord, bigyan mo ko ng partner. Dapat specific. Binigyan ka ng partner, matapang sa'yo. Bagay sa'yo yan. Kasi matigas ang ulo mo, di nakakita ka ng katapat. Ipanalangin mo. Hindi yung, umiibig na ako Pag-ibig na nga ito. Yung hindi ka makakain, hindi ka makatulog, tapos larawan niya, ang tinitignan mo, kumisan natutulala ka na lang. Ipanalangin mo, anong uri ng babae, anong uri ng lalaki. Ipahayag mo, bigkasin mo ng iyong mga labi. Pangalawang uri ng pagpapala, impartation blessing. Ito nga yung sinabi ko kaganina, pagpapatong ng kamay. Pagpapatong ng kamay. Mga kapatid, ako ho kahit pastor na, pinapractice ko ito. Minsan, masama yung aking pakiramdam. At merong disciple na sabi niya, Pastor, gusto mo ipanalangin kita? Sabi ko, oo, kailangan ko yan. Nagpa-pray over ako sa kanya. Pastor na ako, ha? Kuminsan kasi may mga pastor, hindi nila tanggap ito. Ikaw muna, disciple ka lang. Ako ililehans mo, ako ipipray over mo. Kailangan yun. Kasi hindi naman tayo nagpapagaling. Hindi rin siya ang nagpapagaling, kundi ang Diyos ang nagpapagaling. At isa pang ikikwento ko sa inyo, yung patotoo ko, meron akong sermong ginagawa patungkol sa pagpapala ng magulang, kapangyarihan ng pagbabasbas buhat sa magulang. Bago ko pinangaral yung pinuntuhan ko yung nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, Nay, basbasan mo ko pag pray over mo ako. Ang nanay ko, 76 years old na. Pastor na ako, ha? Pero tumatanggap pa rin ako ng panalangin. Impartation, blessing, ito yung kailangan. Mga kapatid, kaya payo ko rito, yung mga kapatiran natin ditong naninilaw, dami, hikaw, kwintahas, yan, meron ako nakikita, ang mga naninilaw rito. No? Sing-sing, pulseras, lumapit ka sa kanya, sabihin mo, Sister, brother, panalangin mo ako na ma-impart naman yan, mahawaan ako. Lumapit ka sa kanya. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Ma-impart yung pagpapahala sa kanya. Ikatlo, generational blessing. Ito nga yung ipinapasa sa susunod na henerasyon. Yung ating mga anak. Panalangin natin, sila ay pagpalain din ng Panginoon. And lastly, number 4, covenant blessing. Ano yun? Relasyon ng Diyos yun sa atin. Ito yung bunga ng ating pagsunod at katapatan sa Panginoon. Pag ikaw ay tapat na sumusunod sa Diyos, may covenant blessing ang Panginoon sa iyo. Ay huwag ka matakot tumarap sa pagsubok. Kapatid, kung alam mong tapat ka at sumusunod sa Panginoon, bakit? Kasi may pangako ang Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya sa aking pagtatapos, ang pagpapala ay dumadaloy sa taong marunong tumanggap at marunong din magbigay. Kaya ngayong gabi, sa paglapit natin sa altar, sabihin mo, ako ay pinagpala
upang magpala. Hindi ako mauubos sapagkat ang Diyos ang aking pinanggagalingan. Kaya kung gusto mo makakita ng binagong iglesia, simulan mo sa pagbibitiw ng buhay sa pamamagitan ng pagpapala. Ang ministry na walang pagpapala ay nagiging trabaho. Ngunit ang ministry na puspos ng pagpapala ay nagiging pamana. Kaya hihingi tayo mga kapatid ng basbas sa Panginoon. Pero maging handa ka sa dalawang katanungan. Naiintindihan mo ba? Bakit kailangan kang pagpalain? At meron bang kang matibay na dahilan sa hinihingi mo para ikaw ay pagpalain ng Diyos? Naniniwala ako sa miracle money. Pwedeng gamitin ng Diyos ang mga taong ito na instrumento para pagpalain ka. Mga kapatid, amen? Huwag kang mangamba. Alam ng Diyos, meron kang kailangan. Kaya matulog ka ng mahimbing. Kung meron kang due date, kung nangangamba ka sa gastusin, matulog ka ng mahimbing. Kumain ka rin ng masarap. Maging masaya ka. At higit sa lahat, mga kapatid, pumorma ka. At ito yung pinapayo ko. Dumikit ka sa mga pinagpala. Lumapit ka, hawakan mo yung kamay niya. Sister, brother, pahawak naman ang kamay kasi gusto kong pagpalain tulad ng pagpapala sa iyo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit tumayong lahat. Praise God. Hallelujah. Lalapit tayo sa altar na ito.